pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Taong 2010, isa muling makasaysayang taon ang nagdaan. Bagong pamahalaan, pero nanatili pa rin ang samut-saring luma at bagong problemang kinakaharap ng sambayanan. Sa unang bahagi ng pagbabalik-tanaw ng Reporter's Notebook ngayong gabi, balikan ang mga istorya at mga paksang aming inilantad ngayong taon. Mga kontrobersyal na personalidad na ating kinilala at kinilatis. Mga maiinit na balitang pumutok at aming ibinahagi. At mga kwentong nangangailangan ng pagtugon ng mga kinauukulan na ating siniyasan at inimbestigahan. Ito ang Reporter's Notebook Balik-Tanaw 2010. Isang taon ng paglalantad, pagsisiwalat at pagsisiyasat ng mga napapanahong issue at kontrobersya. Mga kwentong gumimbal, hindi lang sa bansa kundi maging sa buong mundo. At mga trahedyang nag-iwan ng matinding pilat sa maraming biktima. Pebrero ng taong ito, pinuntahan ko kasama ng aking team ang isa sa pinakamalagim na trahedya sa kasaysayan, ang 7.0 magnitude earthquake sa bansang Haiti. Dito na po tayo sa border ng Haiti at Dominican Republic at sa dami po ng mga gustong maghatid ng tulong papasok ng Haiti ay makikita niyo sa likuran namin yung pila ng mga tao mula sa iba't ibang organisasyon. Doon sa Haiti, wala kayong makainan, walang pagkain, walang supply ng tubig. Di mo alam kung maaagaw ng mga taga roon yung supply nyo, kung magugutom kayo sa daan o kaya kung mapapaaway kayo o di kaya kung masasaktan kayo para sa isang coverage. Dahil naranasan namin, habang bumabiyahe kami, nagbatuhan bigla, agawan ng pagkain. Bilyong-bilyong dolyar ang iniwan nitong pinsala at mahigit 200,000 kataong nasawi. Mas lalo akong nagulat nung makakita kami ng isang bangkay ng tao na itinapon lang sa tabing daan. Akala mo nagtapon lang ng isang patay na hayop o basura. Nakakagimbal ding isipin na yung mga bangkay ng mga namatay doon, mga nabiktima ng lindol, ay sinusunog lang sa tabing daan. Pero mas nakakalungkot, kasama sa mga nasawi ang ilang overseas Filipino workers. Isang anak ni Art na si Grace Fabian sa sinawing palad sa trahedya. Sa mahabang panahon siguro, ma'am, ating siguro matatanggap ko, pero sa kasalukuyan, ma'am, parang hindi ko na nga kaya, ma'am. Pwede nga lang ako sumunod sa kanya, ma'am. Susunod ako. May mga Pilipino na makikipagsapalaran, tataya yung kanilang buhay para lamang sa kabutihan ng kanilang pamilya. Ito yung nagpapabot na mensahe sa ating gobyerno na dapat kahit papano talagang pagtibayin pa yung proteksyon na binibigay sa kanila. Kalbaryo rin ang dinanas ng ilan sa ating mga kababayang OFW sa Saudi. Ibinahagi sa amin ng ilang OFW ang pang-aabusong dinanas nila sa kamay ng kanilang malupit na amo. Doon sa shelter ng mga Pilipina na napuntahan natin, nakita natin na parang natatago yung kanilang problema. Kung hindi pa nila ginawa ng paraan para mapansin, kahit nasa loob na kami pare-pareho ng compound, mukhang maitatago yung problema. Isa sa nakilala namin si Nika na biktima ng panggagahasa ng sariling employer. Nirape ako nung pinaka-sekretary ng babasalin namin. Bali 12 times yun. Halos hindi makatulog, hindi makakain. Halos maluka na nga. Inilantad rin namin ang isang lihim na kalakarang ginagawa ng ilang OFW manatili lang sa Saudi. Mahirap din para dun sa team na gumawa ng storya at lalo ng mga Pilipino at lalo pa nung illegal na ginagawa nila na pagtawid papunta doon sa tinatawag nilang backdoor, papuntang Jeddah. May takot habang sinusundan namin yung mga papasok ng backdoor kasi pwedeng hulihin kami sa border
ito yung isa sa mga, kumbaga, nagpakaba rin sa amin. Sa unang anibersaryo naman ng karumal-dumal na massacre sa Maguindanao, tinahak namin ang landas patungo sa mismong pinangyarihan ng krimen. Mapapansin niyo po na talagang napakahigpit ng seguridad at tutok itong mga sundalo para masiguro na walang mangyayaring aberya sakali may magtangka sa convoy na ito. Kung babalikan ko, parang napakabigat ng pakiramdam na makakita ka ng pamilya na nagdadalamhati. Makalipas ang isang taon, may lap pa rin ang hustisya sa mga biktima. Marami pa rin sa mga sospek ang hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Ito ang katotohanang mas lalong nagpapahirap sa pamilya ng mga biktima. Ayaw kung pagdating ng panahon na kung hindi natin makamit ang hustisya, mas doble pa o triple pa ang kaya nilang gawin pumatay sa isang iglap lang. Isa pang trahedyang gumimbal sa mga Pinoy ang pinsalang dulot ng Bagyong Ondoy. Ang kwentong ito ay naging finalist sa 2010 Asian TV Awards. Ang hirap ng sitwasyon na magpo-cover ka sa isang disaster area na walang gustong pumunta. Kaya itong pagkakataon na ito, malaking bagay para sa amin yung ma-recognize. Isang taon ng mga pagsubok at mga trahedyang sumukat sa katatagan ng bawat Pilipino. Mga isyu at kontrobersyang hanggang sa ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. Malaking hamon para sa bagong administrasyon kung paano ito matutugunan at kung paano mapaghahandaan ang mga trahedyang maaring dumating sa bansa. Sa susunod na taon, umaasa ako na itong mga naipakita nating kalagayan nila, yung mga sitwasyon nila, sana maging aral para sa bago nating pamahalaan, maging benchmark kung paano sila tutulungan, paano sila kakalingain. Kahit na paulit-ulit mong ikwento, kailangan pa rin siyang gawin in the hope na in the future ay meron talagang konkreto na pagbabago